Isang mapagpala at maligayang araw po sa ating lahat, sa aking mga kapatid sa buong mundo. Yan, mayroon po tayong espesyal na bisita sa ngayon. At sa amin naman pong mga kaibayong pananampalataya, medyo maganda po ang ating topic sa ngayon. Tungkol po ito sa unity voting at hindi black voting ang ginagawa na kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Ako po bilang isang individual o membro ng Iglesia ni Cristo ay magpapahayag po sa inyo ng katotohanan ukol dito na di umano, ito po ay napapanahon na isyu. Malapit na po ang halalan. Ito yung madalas na umaalingaw-ngaw na di umano pagdating ng eleksyon ng Iglesia ni Cristo, ang pamunuan saan man na panig ng Pilipinas, kumikita daw, di umano, kumikita daw. May kumikita ba talaga? Nagiging usap-usapan, nagiging tukso. Oh, ano na naman, magkano maginita? So, ito po ay liliwanagin ng ating bisita sa umagang ito. Walang iba kundi ang tinig ng karunungan. Siya po ang ating bisita sapagkat ang nilalaman ng kanyang vlog ay ang mga katotohanan at mayroong batayan na kasulat sa Biblia. Never po ito nagpahayag sa kanyang channel ng mga fake news katulad nung nakaraan natin na vlog kay Virana Live. Yan, shout out sa Lods. Ano, buhay pa ba? At kaya, o di kaya naman, yung asong Labrador na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na naninira sa ating kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ano, namundok na ba? O siya, sige. Pagbigyan natin ng daan ito. Si tinig ng karunungan na punong-puno talaga ng karunungan. So alam na ang ating topic. Tungkol ito sa ating black voting o sinasabi nilang unity o sinasabi nilang black voting. Yan. Dito po, mas maliliwanagan po tayo. Sa mga naninira, mas maliliwanagan din po tayo. Ayan. Wag natin patagalin. Bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, papasyalan rin po ang ating kapatid na si Tinig ng Karunungan. Ilalagay ko po ang description dyan, ang link sa baba. At ang iyong link ko din naman, Hinz TV, palambing naman po mga Lods. Libre po yan. Pasok. Isang mapagpalang araw mga kababayan at mga kapatid. Welcome po ulit kayong lahat sa Tinig ng Karunungan. Alam naman ng karamihan sa atin mga kababayan, mga kapatid na ngayong buwan po ng Pebrero magsisimula na ang campaign period. Ginagawa naman po ng mga politiko ang pangangampanya bilang paghahanda naman po nila sa nalalapit na eleksyon sa buwan ng Mayo. At syempre kapag panahon ng halalan, panahon ng pangangampanya, ang laman ng balita syempre tungkol sa mga politiko. Pero alam din naman natin, kahit na hindi nga kaanib sa Iglesia ni Cristo, na ang isa sa nagiging usap-usapan sa panahon ng pangangampanya ng mga politiko ay ang tungkol sa kaisahang isinasagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kahit na sa gawang pagboto. Ang totoo mga kapatid, pinaparatangan pa nga tayo ng iba tungkol sa isinasagawa nating kaisahan sa pagboto. Inuusig pa nga nila tayo Sinasabihan pa nila tayo na tayo daw ay sunod-sunuran. Mga bulag daw tayo ng mga tagasunod sapagkat hindi natin nauunawaan na tayo daw ay inaalisan na ng karapatan sa kalayaang makapamili ng politikong iboboto natin. Palibasa, hindi naman po kasi nila alam, mga kababayan namin na nakauunawa po sa amin, hindi naman po alam ng mga taong iyon kung ano yung dokumentadong aral na nasa Biblia na siyang rason namin kung bakit kami nagkakaisa maging sa pagboto. Sinasabihan pa nila kami na kami daw ay kulto. Sinasabihan pa nila kami na kami daw ay hindi marunong mag-isip. May utak naman daw kami pero hindi namin ginagamit. Maging yung mga media nang uusig din sa paanong paraan. Ang ginagamit nilang termino
sa isinasagawang pagkakaisa namin sa pagboto ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kapag sila ay magbabalita yung terminong block voting. Hindi nila ginagamit yung terminong unity voting. Oh, ayun, malinaw. So magkaiba po yun. Magkaiba po yung block voting sa unity voting. Ano po? Ang madalas na kanilang ginagamit, lalo na sa mga bias media, yung terminong block voting. Bakit nga ba hindi sumasang-ayon kami na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang gamitin sa isinasagawa naming kaisahan sa pagboto ay block voting? Hayaan po ninyong magpaliwanag po ako. Mga kababayan namin, lalo sa mga hindi po namin kasama sa loob ng Iglesia ni Cristo para talagang tuluyan ninyong maunawaan ang isinasagawa po naming kaisahan maging sa halalan. Ang block voting po kasi, mga kababayan, mga kapatid, batay po sa aming pagsasaliksik, yan po ay ginagawa ng isang grupo ng mga tao na ang layunin, uulitin namin ang block voting ay ginagawa ng isang grupo ng mga tao na ang layunin ay ipanalo sa halalan, ipanalo sa eleksyon yung kandidato o politiko na kanilang dinadala. At sa madalas na pagkakataon, batay sa pagsasaliksik ko po, yung block voting na yan ay naiimpluwensyahan ng pera upang bilhin ang boto ng nasabing grupo. Ngayon, malamang sa malamang, may magsasabi ng ganito. Di block voting nga yung ginagawa ninyo, kayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Hindi ba't nababayaran kayo ng pera para yung politikong magbabayad sa inyo ng milyon-milyon, ng bilyon-bilyon, yun ang iboto ninyo? Sino ba yung nagpapabayad, kapatid? Parang yun naririnig ko sa mga kasamahan ko di ba? Ang laki naman ng tinanggap, ang laki na naman ng pera na natanggap, kaya nagpatayo na naman ng bagong kapilya. Ang sama, di ba? Sige, tuloy mo na nga. Alam nyo mga kababayan, hindi na bagong bagay yan. Noon pa man, sa panahon ng mga naunang namahala sa amin, yan na yung kantsaw nila, yan na yung pang-uusig nila. Bakit? Kasi ang totoo, hindi naman talaga sila concerned sa kaisahan at aral na itinataguyod ng Biblia. Hindi naman talaga sila concerned sa karapatan ng mga kaanib sa iglesia. Alam nyo kung bakit sila nang uusig ng ganon? Kagaya ni Epifanio Labrador. Sino yun? Kapag kaaraw ng Sino yung eleksyon, kapatid? Sino yun? nagbaban. Sino yun? Kagaya ni ano? Di ba Epifanio Labrador yun yung aso? Sige na nga, sorry, na-interrupt lang. Na ang Iglesia ni Cristo ng listahan ng mga pangalan ng politiko na pagkakaisahan naming dalhin o iboto, yung nasa panig ng mga tao na kalaban o hindi, kumbaga kaaway sa politika, kalaban nung sinusuportahan ng mga yon na mga politiko, hindi sumang-ayon yung inilabas naming listahan ng pagkakaisahan naming iboto, doon sila ngayon ang uusig, gaya na Epifanio. Si Epifanio Labrador ay may pinapanigang politiko. Kaya nga nung nagsagawa ng National Rally for Peace, palibas ay sumasang-ayon nga kami sa statement ni Pangulong Marcos na wag i-impeach si Vice President Sara Duterte sapagkat yan ay aksaya lamang sa panahon at hindi matutulungan niya ng isang Pilipino. Kaya akala naman ni Labrador, pinuprotektahan namin ng Vice Presidente. Akala ni Epifanio Labrador, kinakampihan na namin yun. Akala ni Labrador, pinapanigan na namin yun. Ang hindi alam ni Labrador, ang pinapanigan namin yung aral ng Diyos tungkol sa kapayapaan at kaayusan. Yan yung sinasabi namin. Kaya bumangon yung ganyang uri ng pag-uusig na kesyo bayaran daw ang Iglesia ni Cristo. Kasi hindi nga sumang-ayon sa kinakampihan, sa dinadali nilang politiko, yung nais naming pagkaisahan. Diyan nagsimula yung pang-uusig na yan. Pero ang totoo, wala namang ebidensya sa kasaysayan na nabayaran ang Iglesia ni Cristo. Sinong politiko ang naglabas ng ebidensya na binayaran sila? Di po ba? Ang totoo, kapag ikaw ay kaanib sa Iglesia ni Cristo at nakipagtransaksyon ka sa isang politiko, tumanggap ka ng pera para siya di umano'y dalhin ng Iglesia ni Cristo at iboto, ititiwalag ka pa.
Kahit na anong taas mo, kahit na anong tungkulin mo, ititiwalag ka pa. Yan ang totoo. Kasi nga, hindi nababayaran ang Iglesia ni Cristo. Ikalawang bagay, bukod sa hindi nababayaran, bakit hindi kami pumapayag na black voting ang itawag? Sapagkat, dun nga sa black voting, yung layunin ng grupo na nagtataguyod ng black voting ay ipanalo yung kandidato, yung politiko na pinagkaisahan nilang dalhin. Sa Iglesia ni Cristo, para sa inyong kaalaman, ang tawag po namin sa ginagawa naming kaisahang pagboto o kaisahan po sa pagboto ay unity voting. Bakit? Ang ginagawa po ng Iglesia ni Cristo na pagboto ay upang ipanalo ang kaisahang iniutos ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Sa madaling sabi, pagtapos naming bumoto, pinagkaisahan na namin yung politikong iyon na iboto, wala na kaming pakialam kung manalo pa o matalo yung politikong iyon. Ang totoo, lahat ba ng dinadala namin sa barangay man yan, sa municipality man yan, lahat ba ng dinadala ng Iglesia ni Cristo nanalo? Hindi ba't hindi? Pero nung hindi nanalo yung politikong iyon na pinagkaisahan naming binoto, meron ba kaming ginawa? Nagreklamo ba kami sa COMELEC? Ba't hindi nanalo yun? Hindi. Yun nga ang katunayan, hindi kami bayad. Wala na kaming pakialam sa'yo kay manalo ka kay hindi. Tama po yan, tama po yan. Yung regarding sa tumatakbong mayor, alam na alam po natin yan, yung mayor ng Davao po, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan, may mga times po yan na hindi talaga dinadala ng Iglesia ni Cristo dahil siyempre alam naman natin malakas. Pero never po yan. Never nagreklamo. Di ba? Kasi wala namang pakialam ang Iglesia ni Cristo kung manalo o matalo ang politiko na dinadala. Yun po ang totoo. Sapagkat na ipanalo namin ang gusto naming ipanalo at yun ay ang mapanatili ang kaisahan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ngayon may magtatanong, maaaring kayo mga kababayan na sumusubaybay at nakakaunawa na ng unti-unti sa ginagawa namin. Kung talagang unity voting po yung ginagawa ninyo, may magtatanong, maaari. Totoo po ba na iniutos ni Cristo at ng Panginoong Diyos na magkaisa maging sa pagboto po sa mga mamiminuno ng bansa? Yan yung magandang tanong dyan. Kung may batayan ba o gawa-gawa lang ito ng tao? Sige po. Yan po ang sasagutin natin mga kababayan, mga kapatid. Pero paraanin niyo po muna ako. Saglit lang po ito. Isang mabilisang sigaw lang po. Alam ko kasi nalalapit na ang summer. At sa bahagi po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, meron tayong nalalapit na okasyon na pinaghahandaan. Alam nyo na yan. Pero in general, kahit na hindi Iglesia ni Cristo, kahit na taga-ibang religion na sumusubaybay po sa amin ngayon, malapit na ang summer. Malamang sa malamang, meron tayong mga lakad, magdadagat tayo, o baka yung karamihan sa atin magbabagyo o magtatagaytay para magpalamig doon. Maaring naghahanap kayo ng personal use na bag. Di kaya pang regalo ninyo, kung meron man kayong kakilala na magbe-birthday, di po ba? Ipinapakilala ko po sa inyo ang isang fashion bag na mula sa London na dinala ng isang kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Isa po itong fashion bags, uulitin ko, na mula sa London na dinala dito sa Pilipinas para tayo man din ay makagamit at makapagmay-ari ng isang may mataas na kalidad ng bag. Ito po ang Henny Bear Philippines. Totoo po yan na mula sa London yan mga kababayan. Ngayon, makikita ninyo sa inyong screen ang ilan sa mga sample po nila. Talagang napakaganda at talagang napakataas ng kalidad niyan. Alam nyo naman sa Tinig ng Karunungan, hindi naman po tayo na magpapahayag dito ng mga bagay na walang katotohanan. Kayo na mismo po ang sumubok. Bumili kayo kung gusto ninyo. At tignan niyo yung kalidad, hindi kayo magsisisi. At sa panig po ng mga kapatid natin, ang ilan po sa mga kilalang personalidad na kapatid po natin sa pananampalataya na nagmamay-ari ng Henny Bear ay sina kapatid na Camilla Suarez at sika Aljan Lucas, maging ang kanyang asawa at sambahayan. At karamihan din sa mga may tungkulin, bumili na po
dyan sa Hennibear Philippines sapagkat napatunayan nila talagang quality. At bukod sa quality, magaganda pa ang design. May mga bag sila na unisex. When we say unisex, pwede sa panlalaki, pwede rin pambabae. Meron naman silang pangbabae at meron ding mga panlalaki. Kayo na yung bahalang pumili talaga. Pero masasabi ko, napakaganda po ng quality at the same time, yung design. Talagang nakaka-entertain. Ngayon, makikita nyo po yung contact po ng ating kapatid na owner po niyan na nagdala nga dito sa Pilipinas. Nandyan po ang kanyang email, andyan din ang kanyang contact number. Kayo na pong bahala na mag-contact po sa kanila at makipag-usap. Kung gusto niyo ng mga samples, pwede po kayong magpasend sa kanila, mga kababayan, mga kapatid. Pwede niyong ipangregalo yan, ha? Sa anak, sa magulang, sa kapatid, sa asawa, o kahit pa sa jowa mo pa lang boyfriend mo pa lang, girlfriend mo pa lang, pwede. At sana maikonsidera po ninyo yung Hennibear Philippines na pagmamay-ari ng isang kapatid sa Iglesia ni Cristo. At kapag sinabing Iglesia ni Cristo, hindi man lalamang ng kapwa yan. Kaya talagang garantisado ang kalidad ng produkto po na iyan. Bueno, mabalik tayo sa paksa. Uulitin namin, hindi block voting sapagkat hindi binabayaran ang Iglesia ni Cristo para sa kaisahang pagboto at lalong-lalong hindi naman kami bumoboto para ipanalo ang kandidato kundi para ipanalo ang kaisahan namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Unity voting sapagkat itong ugat ng isinasagawa naming kaisang pagboto ay dahil sa utos ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ano itong aral na nasa Biblia mismo na may kaugnayan sa kaisahan sa pagboto? Ibabahagi po namin, mga kababayan, ang pananampalataya namin sa inyo. Pero sa paraang magbababa na lamang po kami ng mga talata ng banal na kasulatan na amin pong pinagbabasihan. Hindi na po ako babasa. Isulat nyo na lang po, mga kababayan na hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo, isulat nyo na lang po yung mga talata na babanggitin namin at pwede nyo pong basahin mismo sa inyong Biblia para talagang mapatunayan, dokumentado itong doktrina namin when it comes to unity voting. Ngayon, batay sa Juan 17, ulitin namin batay po sa Juan 17, 21 at 23, ang Panginoong Hesukristo po mismo ang dumalangin sa ating Panginoong Diyos na nawa ang iglesia, ang kanyang mga lingkod ay maging isa, kagaya ni Kristo at ng Ama na nagkakaisa. Sabi ni Kristo, idinadalangin ko sila sa inyo na maging isa sila gaya natin na nagkakaisa. Yung konteksto ng Juan 17, 21 at 23, mga kababayan, yan po ay ang pagiging isa ng Ama, ang Panginoong Diyos, ang Anak, ang Panginoong Hesukristo, maging ang mga kaanib at lingkod ng Panginoong Diyos at ni Kristo na nasa loob ng iglesia. Bakit kailangang magkaisa ang iglesia sa Ama at sa Anak? Sapagkat ang iglesia po, batay sa Colosas 1:18, yun yung katawan ni Kristo. Kaya kung paanong nagkakaisa ang anak sa Ama, siyempre yung katawan din, magkaisa kasama nila. Ayan po, malinaw tayo dyan Kailangang magkaisa ang mga tunay na lingkod ng Diyos at yan ang isang katangian sa tunay na relihiyon, nagkakaisa. Ngayon, may magtatanong, pati po ba sa paghatol, sa pagboto sa eleksyon ng mga politikong mamumuno sa bansa, kailangan pa rin po bang magkaisa ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Itala po ninyo, mga kababayan, 1 Korinto 1 talatang 10. 1 Corinthians chapter 1, the verse is 10, na ang sabi po doon, magkaroon ng iisa lamang pag-iisip at iisa lamang paghatol. Yung terminong paghatol po doon, kukunin natin, yung paghatol po doon, mga kababayan, ay aplikable po sa pagboto. Kung maaalala ninyo sa mga balita noon hanggang ngayon naman, ang tawag po sa eleksyon ay hatol ng bayan. Bakit hatol ng bayan ang tawag sa eleksyon? Sapagkat sa panahon at sa araw na tayo ay bumoboto, humahatol po tayo kung sino yung gusto nating mamuno sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, maging sa ating city o lungsod o sa barangay o sa mga distrito po ng ating lungsod. Kaya aplikable na magkaisa maging sa pagboto ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sapagkat yun ang nasa Biblia. Magkaroon kayo ng iisa lamang pag-iisip at iisa lamang paghatol. Di po ba? Ang tanong nila kasi,
Meron bang mababasa sa Biblia na maging sa eleksyon dapat magkaisa sa pagboto? Meron. Ayun, unang Korinto 1:10. Ito naman ang tanong natin sa kanila. Saan mo mababasa sa Biblia na pumapayag ang Panginoong Hesukristo na sirain na ang kaisahan dahil lang sa politika? May mababasa ba sila sa Biblia na pumapayag si Kristo na okay lang, huwag magkaisa ang iglesia, politika naman? Parang lumalabas tuloy sa pangunawa ng mga taong ito na tumutulig sa kaisahan namin sa pagboto, mas may kapangyarihan pa yung politika kesa utos ni Kristo. Sa tingin ninyo mga kababayan, pag bumaba si Kristo dito at nakita ang iglesia ay hindi nagkakaisa, matutuwa ba? Abay, baka sabihin ni Kristo ipinagpapalit niyo yung utos ko sa kaisahan tungkol sa kaisahan sa inyo? Diyan sa bagay na pangmundo lang, na yan nga ay ang politika? Papayag kaya? Hindi. Hindi. Ang lakas maghamon ng mga yan. Ipakita daw ang talata. Nung pinakitaan ng talata, sasabihin, hindi daw yan yung hinahanap nila. O di, mga loko nga. Pero pag sila yung hinanapan mo ng talata, kung pumapayag ba si Kristo na mawasak ang kaisahan dahil sa politika, yan ang talagang wala sa Biblia. Kasi wala ka talagang mababasa niyan. Pero ang natitiyak ko, may mababasa sa Biblia na katulad nila. Na mga taong nagtatangka na wasakin ang kaisahan ng Iglesia ni Kristo. Mga kababayan, itala niyo po ulit. Kung wala man kayong nang salin na ito ng Biblia, ito po kasi ay batay sa salin ng New International Reader's Version. Pwede po kayong mag-download ng mga Bible app na may iba't ibang version. At kung meron man yung application, mobile application na ito, na ida-download ninyo, kung meron niyang salin na New International Reader's Version, buklatin niyo po yung nasa Romans 16:17, chapter 16, the verse 17. Yung Romans 16:17, pag inangat mo yan doon sa 16, Romans 16:16, Roma 16:16, doon niyo mababasa, magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Doon po nakatala yung pangalan po ng aming relihiyon na Iglesia ni Kristo sa Roma 16:16. Ngayon, pag binaba mo na nga sa talatang 17 at binasa mo partikular sa New International Reader's Version, sinasabi doon mga kababayan na may mga taong nagtatangkang wasakin, pigilin ang pagkakaisa ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Yung mga taong iyon ay naglalayon na matisod kaming mga nasa Iglesia ni Kristo sa paraang tinuturuan nila kami ng mga bagay na kasalungat sa natutunan namin. Ano ba yung natutunan namin? Ang isa sa mga natutunan namin sa loob ng Iglesia ni Kristo, di yung utos nga ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Hesukristo na magkaisa maging sa paghatol o pagboto. Kaya ang gagawin ng mga tao na nagnanais, wasakin, pigilin yung kaisahan namin, gawan kami ng samut-saring pagdadahilan para ipatanggap sa amin na wag na kaming magkaisa. Kaya alam nyo mga kababayan, hindi na po bagong bagay po sa amin Kung kami man ay usig-usigin, kung kami man ay makadinig ng iba't ibang salita, kasi ipinagpauna na po sa amin yan Isa rin po yan sa mga itinataguyod sa amin, na ipinapaunawa sa amin noon pa. Na talagang dahil sa kaisahan natin tayo ay uusigin. Na dahil sa kaisahan natin tayo ay pagsasalitaan ng kung ano-ano. Kasi yan yung wala sila. Yan nga yung katangian na wala ang ibang relihiyon sapagkat ang nagtataguyod lang ng tunay na kaisahan ay ang tunay din na mga lingkod ng Panginoong Diyos. Sana naunawaan niyo po kami mga kababayan, Sana naintindihan niyo na kung bakit ganun na lamang po kami maghigpit sa aming mga sarili para sumunod na kahit pa kami ay alimurain, na kahit pa ang kagustuhan ng iba ay hindi nasasang-ayon sa pagsunod namin, talagang maninindigan po kami sa panig ng utos ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo na magkaisa po kami. Sapagkat batay naman sa Deuteronomio 30:19, noon pa pinapili na ng Panginoong Diyos ang tao kung anong pipiliin niya. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Diyan po yung free will Yan po yung sinabi ng Biblia na may free will ang tao. May kalayaang mamili. Kaso nga lang, kahit pa pinapili ng Diyos ang tao, kahit na siya'y may free will, pinayuhan pa rin siya ng Panginoong Diyos. Piliin mo ang buhay. Piliin mo ang pagpapala na kung itutumba sa ibang talata ng Biblia, yan po ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kahit pa sabihin mo na kami ay may kanya-kanyang gusto,
Pero hindi naman yan matataon. Sa kalooban ng Panginoong Diyos, handang-handa kaming magtanggi ng aming sarili. Ang totoo mga kababayan, ito pa. Hindi po totoo na kapag botohan, eleksyon at kami pupunta na sa designated area kung saan kami boboto, sinasabi nila nung ibang nagpaparatang, pag bumubotoan niyang mga iglesia ni Cristo, may kasamang ministro, may kasamang mga may tungkulin para talagang masecure Grabe naman kung yun. iboboto nila yung pinagkaisahan nila. Hindi totoo yun. Hindi po totoo yun. Isa po yan sa kabulaan ng ginawa ng mga taong naispigili ng kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Pag bumoboto ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kahit anong oras, bahala ka sa buhay mo kung anong oras ka pupunta sa presinto, kung saan ka boboto. Pag-upo mo doon, walang titingin sa'yo. Kami lang yon nandun. Sa makatuwid, pag-upo namin, may karapatan kaming mamili sa kung sino ang iboboto namin dahil wala namang nagbabantay eh. Nga lang, ang pananampalataya namin ang masusunod eh. Hindi ang gusto namin, kundi yung pananampalataya namin sa ipinayo ng Diyos na sundin mo, piliin mo ang buhay at pagpapala na yun nga ay ang pagsunod. Ano yung susundin? Yung kaisahan nga po namin. Kaya kahit pasabihin mong ang iba sa mga kaanib, may gusto rin namang iboto talaga na pang sarili niya, pero mas naghahari sa kanya, 100% mas naghahari sa kanya, yung sumunod para mapreserba ang kaisahang nakaugalian na ng mga tunay na lingkod ng Diyos dahil sa yun nga ang iniutos ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Yan, maikwento ko lang itong panahon ng Duterte administration, 2016, di ba? Si Pangulong former President, PRRD, papalamura yun. Then lahat talagang matapang. Then yun nga, syempre ako bilang isang membro ng Iglesia ni Cristo, iniisip ko, di iboboto ng iglesia yan, palamura yan. Pero alam nyo ba, ang pagbigay ng aming yung listahan, kumbaga bukas ang eleksyon, ngayon ibibigay. So, ganun ang sistema po nung pagbibigay ng kaisahan. Pagtingin ko, President Rodrigo Roa Duterte. Pa ako na individual, yun ang naging pasya ng tagapamahala. Diba? Yun po yung tinutukoy dito ni Tinig ng Karunungan na pag-abot na pagdesisyonan wala sa pamamahala, never na magtatanong ang isang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo na bakit ganito, bakit ganito, bakit ganito. Hindi na. Kundi susunod na lang talaga ang kapatid. So, yun po ang perfect na example na yung tao na palamura talagang binigyan ng pagkakataon ng tagapamahala kaya hindi naman po kataka-taka. Pero yung napakalit na bilang na yun, solid naman. Totoo yun, solid. Diba yung iba nga, sila daw yung majority. Asan yung solid nila? Wala. Watak-watak din. Yun yung punto doon. Na never na po nagtatanong ang isang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo regarding po sa kaisahan para tanungin po, hindi na po. Kaya alam nyo mga kababayan, proud na proud ako sa mga kapatid ko eh. Kahit na inaalimura, kahit na inuusig, pinagsasalitaan ng kung ano-ano, ang nagsasalita pa sa amin kung minsan matataas na tao, makapangyarihang tao, minamaliit kami, hinahama kami, pero hindi nagpapatinag ang mga kapatid ko. Hindi kami nagpapatinag na mawasak ang kaisahan namin. Dahil sumasampalataya kami na nasa pagsunod ang susi sa pag-unlad, hindi lamang ng aming buhay sa mundong ito, kundi ng buhay espiritual namin na magdadala po sa amin sa bayang banal na ipinangako ng Panginoong Diyos na yun din ay nakatala po sa Biblia. Kaya sana mga kababayan, unawain niyo po kami. Kung hindi man ninyo gusto yung pinagkakaisahan naming iboto, sana wag na po kayong magsalita ng kung ano-ano. Isipin na lang ninyo na ginagawa nga po namin iyan dahil sumusunod lang po kami sa Diyos at sa kay Kristo. Maging ang aming namamahala Ang totoo, ang namamahala namin, sumusunod lang din naman yan
kung ano yung ipinag-uutos sa kanya bilang pamamahalang inilagay ng Diyos sa iglesia, kung ano yung ipinag-uutos sa kanya na nasa Biblia ng Panginoong Diyos ang nag-utos mismo, na alagaan ng kawan, ingatan ng iglesia, mahalin ang mga kaanib sa iglesia, pagkaisahin, panatilihin ng kaisahan. Sumusunod lang din po ang aming namamahala sa Diyos sa pagpapatupad ng ganyang mga tuntunin, para nga ang iglesia na ito ay hindi mailigaw ni numan, hindi maitalikod ni numan, kundi haharap ang iglesia sa araw ng paghuhukom sa Panginoong Hesukristo. Sasalubungin niya na nakasusunod sa utos ng Panginoong Diyos at ni Kristo kahit na sa kaisahan. Yun lang po ang aming bahagi doon, mga kababayan. Sana may natutunan po kayo at sana ay naitala po ninyo yung mga talata po na aming pinagbabatayan. Gayon din mga kababayan, yung Henny Bear Philippines po kayo na bahala dyan, kontakin nyo na lang po ang owner niyan na yan po ay kapatid namin sa Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, tayo na po ang unang sumuporta sa ating kapatid. Kapag may gusto kayong bags, i-consider po ninyo itong fashion bags na ito. Talagang mukhang luxurious na rin kung tutuusin . Talagang para ka nang bumili ng mamahalin ng mga tagwa 100,000 pesos po. Parang ganun na siya talaga. Pati yung kalidad. Ayun lang mga kapatid, mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-aantabay at pakikinig sa Tinig ng Karunungan. Hanggang sa muli po, paalam. So yun, natapos po ang ating video. Kaya Tinig ng Karunungan, napakasulido po ng impormasyon na narinig ninyo. With the talata pa po galing sa banal na kasulatan. Kaya sana sa pamamagitan ng programang ito, sa aming YouTube channel, may iparating sa inyo ang mensahe na napakalinaw. So magkaiba po ang block voting sa unity voting. Kaya alam na sa susunod na halalan para mga kampanya na, no? Napanood niyo yung huli kong video? Yung asong labradog na namundok na? Kaya pala galit na galit at siya pala ang nagpapabayad ng 25,000 para burahin daw yung video at papabanguhin yung isa. Ang galing, di ba? Manda ka labrading, di pa tayo tapos. Pakatapos ito, pabalikan kita. Total, hindi ka naman tumitigil . Hindi rin kami titigil. Pero saan mo gagamitin yung passport mo? Saan mo gagamitin ang passport? Kailangan ba ng passport dyan sa bundok? So, abang-abang tayo sa ating next na video. Itong aso na to hindi tumitigil sa kakatahol. Di ba? Wala nang pupuntahan yan. Baka harangin yan sa immigration. So muli, mga kapatid ko, sa loob ng Iglesia ni Cristo at sa aking mga kababayan sa buong mundo, lalong-lalo na po ang mga OFW na katulad ko. Yan, ingat-ingat po tayo lagi at lagi po manalangin bago lumabas ng ating tahanan o kung pupunta po tayo sa ating mga pinagtatrabahoan. Muli po, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, palambing naman, libre po yan. Bye! Have a nice day.